pahayag ni Attorney Harry Roque, tinawagan daw siya ni Duterte at hindi nakatulog si Harry Roque dun sa balita or impormasyon na supposedly Mhm. nakuha ni Duterte na baka raw arestuhin siya anytime. So yan mga kabanat, di ko alam kung totoo yun o fake news kasi pagkakalam ko walang binanggit si Secretary Roque na ganyan na pagkakalam ko pakikorek ako may narinig kayong balita nga ganun pero sa akin wala akong nakitang balita. Iba yung tumawag kay Secretary Roque, hindi si President Duterte yung tumawag kay Secretary Roque na nagsasabi na aarestuhin na daw siya at itong si Secretary Roque hindi daw nakatulog ayon dito sa reporter na ito ng GMA7. Pagkakalam ko, GMA7 reporter ito itong Sigera at ang apelyido nito no? Pagkakalam ko, no? Pakikukure ko kung tama din ako, kung tama siya na tumawag talaga si President Duterte sa kanya. Ang pagkakaalam ko ng binanggit ni Secretary Roque sa kanyang live, sinabi niya na maraming tumatawag sa kanya, no? Naaalarma yung mga supporters, yung mga supporters naaalarma doon sa balita na maglalabas na ng warrant of arrest itong ICC. Pero hindi ang President Duterte yung tumawag dito, no? Parang may something dito sa reporter na ito, no? No? 'Yun ang pagkaano ko doon pagka kung napakinggan ko yung nang napakinggan ko yung live ni Secretary Roque nakaraan. 'Yun ang banggit ni Secretary Roque sa kanyang Facebook, YouTube channel na maraming tumatawag, no? Kasi i-arestuhin daw si President Duterte. Sabi nga nung sana, anong gusto namin gagawin? Sabi pa nga ni Secretary Roque, yung sinabi talaga ni Secretary Roque, kapag nangyari yan, ako mismong mananawagan. No? Parang gustong palabasin ni Secretary Roque na manindigan. No? Sa manindigan sa katotohanan na dapat si President Duterte hindi talaga ma-execute doon sa ICC dahil wala naman talagang nagawang mali ito si President Duterte dahil sa akin, pinatupad lang naman ni President Duterte yung kanyang trabaho. At saka nakakatakot ito, no? Dagdagan ko lang. So, kapag nangyari yan na makulong si President Duterte dahil diyan sa war on droga, asahan yung mga kabanat babaha ang droga sa bansang Pilipinas. Wala nang makikialam diyan. Kahit sinong uupo na presidente, hindi na hayaan na lang yung drogang magbaha diyan. Baka mamaya yung nasa Malacanang ay magtitinda na lang yan ng pinagbabawal na gamot. Kasi alam nila kung pakialaman nila yung droga ay talagang may kalalagyan sila. Uy, tingin mo, sa akin tingin kasi itong nangyari ngayon sa mga Duterte, hindi ito ginagamit na nila itong front, no? Ginagamit nila itong front, itong sinasabi nila kunwari, war on drug. Pero ang layunin nila dyan para i-take down itong mga Duterte. Kasi ang Duterte talaga mga kabanat, malakas pa rin sa sa taong bayan At ang kinakatakutan nila talaga diyan itong si Sara Duterte. Kaya papansin nyo ba nung nakarang hearing nung panahon ni Kopong-Kopong Trillanes, di ba? No, nagkaroon niya ng hearing. Nagkaroon niya ng hearing sa Senado, no? Ni minsan wala kang narinig na binanggit yung pangalan ni Sara Duterte, no? Wala kang narinig, no, na binanggit yung pangalan ni Sara Duterte. Pero ngayon nagtataka ka bakit itong itong si Sara Duterte ay sinisingit ngayon, 'di ba? Sinisingit pati ata si yung isa pa sinisingit. Bakit nila sinisingit si Sara Duterte na pinapalabas Manila? Si parang si Sara Duterte daw yung may utak sa tinatawag na Oplantukhang. Matakim yung tira nila, no? Kasi nakikita nila si Sara Duterte malakas, no? Nung nakarang hearing, Mayor si Sara Duterte, hindi nila alam kasi na malakas pala Nung tumakbo ito ng pagka-vice presidente, umabot ito ng 32 million yung nakuhang boto. Doon sila natataranta. Kasi talagang politika yung birada dito mga kabanat. Kahit sa ang anggulo mo tingnan, politika talaga yung kanilang dito. Ginagamit naging front na lang ito. Kumbaga, in short, parang sa tingin ko dito, ginagamit na lang nila yung yung tinatawag na war on drug at ginagamit na lang nila yung nasalant na kunwari daw mga natatamaan sa war on drug ni President Duterte. Kasi kung talagang gagamitin mo utak mo, bakit ka maniniwala dito sa mga narrative nito? Kasi
dapat itong ICC din naman, dapat magkaroon ng talagang patas na investigasyon, 'di ba? Kasi kung talagang idadaan mo ang war on drug ni President Duterte, naniniwala din naman ako na marami talagang natutumba diyan na ang tumira talaga mga pulis na nililinis ang kanilang pangalan. Di talaga maiwasan 'yan kahit sa anong anggulo. Mayroon talaga yung pasaway na pulis na yung para hindi mabulgar ang kanilang pangalan, yung mga asset nila ay tinutumba nila. Pero hindi ibig sabihin yung natumba na 'yan ay malinis. Kumbaga, ang kanilang tinumba ay may kinalaman din 'yan sa pinagbabawal na gamot. Nga lang dinaan nila sa kanilang kamay, hindi nila dinaan sa tamang paraan. Kumbaga in short, yung iba diyan natigok talaga ay hindi naman talaga ng laban kundi binira ng mga pulis dahil gusto maglinis ng pangalan. Katunayan, kapatunayan, 'di ba? Yung nangyari kay yung De La Cruz, 'di ba, na 3 pulis, yun ay nakulong, nasampahan pa nga ng murder. Yun ay sapat na makita na ang justice system sa ating bansa ay umuusad, no? Sapat na yun, makikita mo na umuusad, 'di ba? Pero itong mga anti-Duterte, hindi yan tinitingnan mga kabanat. Gusto na lang talaga nila tirahin itong Duterte kasi nga, no, makikita mo hindi naman talaga ang layunin nila para tulungan itong mga kunwari na apektuhan ng war on drug ni President Duterte. Hindi yan, kundi politika. Gusto lang ng talaga, gusto talaga nila i-take down itong mga Duterte. Yun talaga mga kabanat, yung pinaka-motivation, o kumbaga, yung kanilang goal. Ang goal talaga ng mga anti-Duterte para siraan, ang mga goal ng anti-Duterte para siraan itong mga Duterte. Walang ibang layunin niya mga kabanat, at ito namang ICC nagpapagamit, no? Nagpapagamit kasi, 'di ba? Tingnan mo namang itsura ng mga taga ICC. Kumpara niyo ba yung mga against sa war on drugs, no? Tingnan mo parang dinaanan nga ng dinaanan ng Odette, 'di ba? So yan mga kabanat, yan ang pero mayroon pa akong discuss diyan. Ipinatong ko na lang ito sa ating video. Maiksi lang itong nito, pero kasunod diyan medyo mahaba. Pagtiyagaan niyo, kung kayang panoorin, panoorin niyo. Kung ayaw, skip niyo na. So ito mga kabanat, no, yung video na ito ay nakita natin sa online, no. At parang di ko magkakamali ay reporter ito ng GMA7. Itong pagkakamali, Sigera at ang pangalan nito, itong nadi-discuss. Medyo weirdo daw itong si Secretary Roque dahil naging counsel daw ito. Si Secretary Roque pala mga kabanat, may potential sana na maging counsel ng ICC, no? Kasi mismo siya nagtuturo sa UP about dyan sa issue na yan. Pero ngayon ay parang in case daw na maglabas daw ng warrant of arrest itong ICC, ay si Secretary Roque ang magiging abogado ni President Duterte. So nagtaka itong ilang mga tao bakit daw kumambyo itong si Secretary Roque. Sa akin, ang tingin ko diyan, bakit kumambyo si Secretary Roque? Dahil yung issue naman talaga mga kabanata ay wala naman talagang kabuluhan eh. Una, makikita natin ang pinoprotektahan itong mga taong ito, no, parang pinapahina nila yung presidente. Halimbawa, no, ito ay isang malaking dagok sa bansang Pilipinas kapag napakulong kasi si President Duterte. Alam niyo kung bakit? Lalakas yung droga sa ating bansa. Walang mayor, walang congressman, walang senador, at walang presidente na gagalaw dyan sa droga dahil natatakot na sila. Dahil nga kung gagalawin mo yan o pakialaman mo, ay maaari kang makukulong. 'Di ba? Maaari kang gawa ng issue. Sa akin kasi mga kabanat, wala akong nakita doon sa masama doon sa war on drug ni President Duterte. Ginawa niya talaga yung trabaho niya bilang presidente para maprotektahan yung ating bansa sa lumalalang ipinagbabawal na gamot. Normal naman talaga kahit sa gera talaga, yung totoong gera talaga na bakbakan, ay mayroon talagang tinatawag na natatamaan at nasasagasaan, at may mga talaga yan, kumbaga collateral damage
At ito nga nangyari. At normal naman talaga na may mga pulis na mga eskalawag nga naglilinis ng pangalan. Katunayan, mayroong nakukulong eh. Maraming nasasampa ng kaso. So doon ay sapat na sana. Kaso lang hindi. Kaso lang itong mga anti-Duterte kasi mga kabanat, iba yung gusto eh. Ganti talaga gusto nila. Kasi imagine mo, trillion of pesos ang na-damage sa mga drug lord. Kaya ginagawa nilang paraan ngayon, gumagastos, kung sino-sino yung kanilang binabayaran. No? Baka for sure, hindi ako sure kung totoo. Pero yan ay speculation natin na mayroon talagang ganon. Kasi kung itatalagay mo talaga kung matino talagang utak mo, walang masama doon sa war on drug. Napakaraming taong nagpapasalamat doon sa war on drug ni President Duterte. Kasi yung iba na nailigtas dahil sa takot na sila ay masawi o madali ay nagbagong buhay. Marami akong na kausap na malaking bagay yung war on drug ni President Duterte kasi marami mga tao talaga na parang nagbagong buhay na napatino. Ang iba talaga na hindi nagbagong buhay, ayun, sinawing palad talaga. So ito, pakinggan nyo ito, sinabi ng isang reporter at ng GMA7, itong si, ewan ko, pangalan to, medyo anti-Duterte din ito eh. Kumbaga, itong reporter nito, hindi naman, pagka walang script, talagang mahihirapan talaga ni Attorney Harry Roque. Di ba medyo weird yun? Kasama nyo na nagtulak na maging bahagi ng Rome Statute ang Pilipinas. Ngayon, yun nga, nandun yung possibility na kung sakali makasuhan at litisin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, ang magiging abogado niya, yung dati yung kasama. Parang bigla napunta rin sa opposite side. Oo nga. Kasi nakikita naman ni Secretary Roque na walang basihan yung kanilang isinampa. Una, ang mandato kasi ng ICC, papasok man sila kung isang bansa ay wala ng kumbaga disable na, yung hindi na gumagana. Hindi na gumagana yung justice system. So, sa ating bansa, okay naman eh. Di ba? Ang hinahabol kasi nila talaga, itong si President Duterte, gusto na talaga nilang panagutin. Galit na galit talaga sila. Una, isa diyan nakikita ng ilan mga natin ay politika, no? Ginagamit niya ng politika dahil popular pa rin at least kahit ngayon si President Duterte, mga Duterte ay popular pa rin. Kita mo yung pagiging political nila, gusto nila i-take down itong Duterte. Pati si Sara Duterte ay sinisingit nila na walang kinalaman diyan. Makikita mo talaga na itong ICC ay ginagamit ng isang politika. No, pinopolitika talaga. Hindi na siya kung gusto hindi. Nakikita ko dito mga kabanat, ginagamit na lang nila yung salitang war on drug. Pero ang pinakalayunin nila diyan mga kabanat ay politika talaga. Kaya mali itong pananaw ng dalawang ito, no? Ito isa matanda na ito, no? Medyo alam mo yung nila nung malabo yung kanilang pananaw na weirdo daw si Secretary Roque dahil nga si Secretary Roque kasi nagtulak na sa Pilipinas na sumali doon sa ICC. So ngayon parang weirdo daw dahil itong si Secretary Roque daw siya rin ang kokontra kasi parang dinidipinsahan niya si President Duterte, no? May mga pahayag pa si Secretary Roque kapag lumabas yung warrant of arrest, siya mismo yung mananawagan na manindigan. Kasi nanindigan si Secretary Roque na wala namang itong war on drug ni President Duterte, yan ay bahagi ng gampanin ng isang Pangulo. No? Gampanin ng Pangulo na protektahan yung mga taong ang mamamayan. Kasi alam nyo kung puro droga na sa ating bansa, wala nang mangyari sa ating bansa mga kabanat. Isa sa mga dahilan kaya nagkawandang-wandang bansa natin itong droga na ito. No? At yung iba na hinahayaan, ng iba nasa gobyerno, iba kapulisan, di ba? Napakarami ngayong panahon na ito, nawala si President Duterte na nakita nyo nakaraan na mga uniform pa, no? Nasa Senado, no? Sila mismo nagre-recycle ng mga ibang nagbabawal na gamot. Yun, makita nyo. Itong mga taong ito si nababahala ba ito? Itong mga to? Wala eh. Ang focus pa rin sila kay President Duterte. Duterte, pero wala silang paki sa droga. Ang gusto lang nila, in short, politika yung birada nila. Gusto nilang gantihan si President Duterte dahil doon sa nangyari sa kanilang yung ko lang, masasabi natin big boss. Diba? Yung
nakikita ko talaga dito politika eh. Nagpapagamit, no? Mas magamitin nating word, nagpapagamit itong ICC para magtagumpay itong mga anti-Duterte. Kasi tingnan mo, kung mahina ka sa politika, wala namang paki sila. Di ba? Di ba? Mahina ka sa politika, wala kang paki dyan. Kasi alam nila, kaya kang durugin. Ito kasing Duterte kasi for 2028, preparasyon ito ng mga anti-Duterte. Kasi walang makakatalo dyan kay BP Sara. Eh. Di ba? Walang makakatalo dyan kay BP Sara. Kaya yan ang pinaghahandaan nila. Kaya kita nyo ngayon, nung nagkaraan ng hearing, ito si Las Cañas, may nabanggit bang pangalan na BP Sara Duterte sa kanyang hearing sa Senado? Wala. Ni isang katiting wala. Ni pulong. Ni ano, wala. Ngayon, parang pating mga anak ay na-involve. Pati si Sara Duterte na-involve. Kitang-kita nyo yung, yung galawan ng mga anti-Duterte. Itong ICC naman, isang napakalaking nagpapagamit. No? Nagpapagamit, palibasa, medyo din, no? Parang, hindi ko lang alam, parang magit sila, nakakainis eh. Nakakainis talaga. Tingnan mo itsura pa ng mga UN rapporteur. Tingnan mo ba mga itsura nila? Parang, no? Parang dinaanan ng 120 do parang dinaanan ng ng udit ng itsura nila. Diba? Hindi mo ma-explain eh. Tingnan mo mga itsura ng mga nasa ICC. No? Yung mga nasa ICC na against sa ating Pangulong Duterte. Tingnan mo, no? Kahit i-search nyo, tingnan mo ang itsura nila. No? Parang nadaanan ng bagyong udit, no? Grabe, no? Kaya nakakita ko dito, mali-mali itong narrative. No? Hindi ko na ito panood kasi itong si Pokroy na ito, talaga eh, na nagka-copyright ito. Tapos ito yung sinabi nyo, iksi lang. Pahayag ni Attorney Harry Roque, tinawagan daw siya ni Duterte at hindi nakatulog si Harry Roque dun sa balita o impormasyon na supposedly nakuha ni Duterte na baka raw arestuhin siya anytime. Hindi ko lang alam kung itong pahayag na ito ay fake news. No? Pagkalan ko, ito ay fake news eh. Na si President Duterte mismo tumawag kay Secretary Roque. No? Wala akong nakita ang pahayag ni baka kumuha sa video kasi nung sinik ko yung video ni Secretary Roque, wala naman talaga, iba yung tumawag. Parang may nabanggit si Secretary Roque doon na hindi siya nakatulog, pero hindi si President Duterte yung tumawag noon, kundi mga supporters ni President Duterte. No? Kasi na-alarm sila doon sa balita na maring maglabas na ng warrant of arrest itong ICC na pa-aresto si President Duterte. Kaya nga nag-warning itong si Secretary Roque kapag nangyari yan, no? Kasi parang magkagulo talaga. Feeling ko magkakagulo talaga. Yun ang warning ni Secretary Roque. Kasi hindi papayag yung taong bayan na arestuhin si President Duterte dahil wala naman talagang nagawang mali doon sa war on drug niya. Kasi obligasyon ng Pangulo na protektahan itong Pilipinas sa pamamagitan ng war sa droga na yan. Tapos ang naisip ni President Duterte para masugbo yan, itong war on drug. So normal, mayroon talagang lumaban yan. Hindi lumaban yan, no? For sure talaga, marami talaga eh. Ang problema kasi dito sa mga nagko-complain, ang tinitingnan na lang nila mga kabanat, itong mga nasawi, pero hindi nila tinitingnan kung libo-libo din kasi mga pulis ang nasawi dyan sa war on drug na yan eh. Dahil lumaban yan ay patutuo, talagang lumalaban sila. Maraming nababaril na pulis, nakakaman. Ino-count ba yan ng mga nagpapile sa ICC? Wala mga kabanat, yun ang problema sa ICC. Yun ang napakalaking katangahan ng nasa ICC dahil hindi nila pinaghuhumbay. Dapat mag-imbestiga ka. Titingnan mo, kailangan kasi sa pag-imbestiga, hindi lang yung makikinig ka eh. Kailangan mo talaga yung tinatawag na common sense din. Pag-aralan mo, halimbawa si Pedro, kwento ng kwento kasi antay siya. Di anong sasabihin niya? Kasi talagang dudurugin yung kalaban niya. Pero titingnan mo sa part naman ng nasasakdal. Tingnan mo ito. O sabi sa itong halimbawa, meeting ko, itong si Las Cañas, sabi 6,000, mayroon pang 27,000 na namatay. Pero nakita ko, ang kapulisan naman pala, ang namatay sa kanila, 2,000, 3,000. Ibig sabihin, itong mga taong ito, nanglaban talaga. May nanglaban talaga. Bagamat, intindihan natin, yung mga pulis talaga ng Iskalawag, no? Nakulong nga eh, di ba? Nakulong nga eh. So, yun sana. Hindi ko lang alam kung fake news itong sinasabi. Pagka alam ko, ewan ko lang, kung tumawag talaga si President Duterte, sabi nga pa dito, hindi nakakatulog daw. Pahayag ni Attorney Harry Roque, tinawagan daw siya ni Duterte at hindi nakatulog si Harry Roque dun sa balita. Tinawagan daw siya ni President Duterte, si Secretary Roque, hindi daw nakatulog itong si Secretary Roque.
Hindi ko lang alam kung fake news ito. Sa pagkaalam ko, fake news itong kung magaging dagdagan na lang ni ano na ito para maging ano yung pero pagkaalam ko walang sinabi si Secretary Roque nga ganun na tumawag si President Duterte mismo sa kanya, no? At si Secretary Roque hindi daw nakakatulog. Klaseng ano na to. So, yun lang muna mga kabanat natin video. See you next video. Wala tayong ano, yun lang muna ang tinapik ko, no? Kasi ako mga kabanat, nanindigan din naman ako na walang masama doon eh. Ako, naniwala ko, no? Na walang masama sa war on drug. Kahit magtanong ka sa palibot mga kabanat, no? Eh, basta tanungin mo lang yung mga taong matino, no? Matino ang taong tanungin mo mga taong matino ay talagang napapasalamat sa war on drug ni President Duterte. Huwag mong tanungin yung mga medyo ano na, medyo baga ang utak ay 50% na lang, 'di ba? Dahil sa kahit-hit ng pinagbabawal na gamot. Huwag mong tanungin 'yan. Kasi yun ang pag iyan ang tinanong mo, talagang wala kang maasahan doon. Tibor talaga doon kay President Duterte kasi nadadamay na ano sila eh. 'Di ba? Talagang ganoon. Ay nako talaga. So yan lang muna mga kaban. See you next video.